Magandang araw po sa ating lahat. Nandito na naman ang inyong kusinirang probinsyana. Magluluto na naman po ako dito ng aming ulam. Ang lulutuin ko for today ay pritong isda at gulay nga sari-sari. Binabaliktad ko na ang isda. Habang nagluluto po ako dito ng isda, nais ko muna kayong batiin. Kumusta na po kayong lahat? Sana okay po ang kalagayan nyo. Dahil tapos na po akong magluto ng isda, magluluto na naman po ako dito ng gulay. Itong gulay po guys, sari-sari po ito. Mayroong sayote at carrots at cabbage. Lagyan ko lang po ito ng konting baboy. Parang sapsoy po ang kinalabasan pero hindi po atay ang hinalo ko dito kundi baboy. Luto na po lahat. Ito po yung isda nga naprito ko. Masarap talaga pag tostado nga isda. Ito po yung natirang lamig nga kanin. Dahil nagugutom na ako dito, mauna na po akong kumain. At kumuha na lang po ako dito ng konting gulay kasi may prito naman po nga isda. Thank you Lord sa pagkain. Kain na po tayo mga guys. Dahil po hindi pa nagugutom yung mga anak ko, mamaya na lang daw po sila kakain. Kain po tayo. Thank you Lord sa grasya nga pinagkaloob niyo po sa amin. Sana magsisilbi po itong lakas namin. At magandang kalusugan. Kain na po tayo dito mga guys. Kailangan muna tayong kumain bago magtrabaho. Dahil nagugutom na po ako dito kaya hindi na po ako mag-iinarte. Nagsimula na po akong kumain. Talagang magkakamay po ako pag nasa bahay lang po ako pag kumain. Pag hindi po kasi ako magkakamay, parang hindi po ako nabubusog. Mas gustuhin ko talaga yung magkakamay nga kumain. Parang sarap na sarap ako kumain pag ganito ang ulam. Magsisimula na naman po ako magkwento dito. Tungkol sa buhay ko or karanasan ko bilang isang probinsyanang kusinira. Ang corny talaga ng busis ko. Kaya pasensyahan nyo na lang po. Dati po nung dalaga pa po ako, hindi po ako marunong magluto. Ang sarap talaga ng niluto kong gulay. Lalo na yung sabaw. Malasang malasa. Bagay po siya i-partner sa prinitong isda. Kaya maparami na naman dito ang kain ko. At mayroon pa po kami natira kanina na langka nga gulay nga may gata. Kaya sinisimot ko na din. Sayang po kasi. At yung mga anak ko ayaw na po nilang kumain ng tira-tira. Kaya ako na po ang tagakain ng mga tira-tira namin. Para hindi po masasayang. Pag hindi pa po panis at pwede pa pong kainin, why not? Bakit hindi po natin kainin? Ang hinayang po kasi ako guys, magtapon ng kanin. At ayaw ko pong napapanisan kami ng kanin. Kaya ang ginawa ko, kung may natirang kaning lamig, ay ginagawa namin ng paraan. Halimbawa po guys, pag maraming kaning lamig, konti na lang po ang sasaingin. Kasi pwede pa po yung ipaibabaw yung kaning lamig sa bagong saing para mainit po. At dodorogin nyo po paglagay para magmukha siyang bagong saing. Tumayo pala ako dito, may tinitingnan lang po ako kung luto na po ba yung kanin nga bago. Para makakain na po yung mga anak ko. Tapos na pala ako ditong kumain guys. Busog na po ako. Umuwi pala si Sugar Daddy at may dala siyang kamoting kahoy. Naalala ko po to dati nung maliliit pa po kami. Ito po ang lagi naming kinakain. Balanghoy po ito sa Bisaya or sa amin. Dito sa Manila ay kamoting kahoy po ito. Masarap po siya lalagyan ng gata. Naku, tuwing kakain po ako nito, naalala ko talaga dati nung maliliit pa po kami, ito yung paborito namin. Siyempre, bago po natin lulutuin, kailangan po nating balatan. Dahil maliit lang po ang kutsilyo ko nga hawak at medyo din po mapurol, kaya nahirapan po ako dito na balatan po yung mga kamoting kahoy. Pero okay lang po yun guys, sanay naman ako dito. Sabi ni Papi, siya na lang daw po magbalat. Sabi ko ako na lang. Pwede din po ito isuman.
Nagluluto din pala ako dito ng gulay. Papaya po ito guys, na may ulo ng isda. Sayang naman po itapon yung ulo ng isda, kaya sinahog ko na lang po dito. Dahil po naparami yung bili ko kanina ng gata, ilalagay ko po dito yung iba. At yung kalahati naman po ng gata, ihalo ko po doon sa kamuting kahoy. Lulutuin ko na po dito sa rice cooker para madali po siyang maluto. Bago ang lahat, magluluto din pala ako dito ng tinolang manok. Ayun guys, luto na po ang ating kamuting kahoy. Naku, perfect na perfect sa pagkaluto at tamang-tama lang po yung lambot niya. Masarap na masarap po ito. Nilagay ko na pala dito yung gata. At ito yung tinula kong manok. Lagyan ko po ito ng gulay. Ito yung ginataan kong papaya. Nagpautos po ako kanina sa anak ko nga bumili ng malunggay. Kasi nakalbo na po ang tanim ko. Buti na lang dito sa malapit sa amin may nagtitinda. Dahil po may tanim po silang malunggay. Bagong pitas po ito guys. At ako pa talaga ang nagtatanggal ng mga dahon sa sanga. Marami po ang nabili ng anak ko. Ihalo ko po ito sa tinulang manok at ginataang papaya. Masustansya po kasi ito. At nilagay ko na po dito yung kamuting kahoy namin. Medyo lang po na durog sa bandang ilalim. At ito yung nahimay ko na malunggay. Presko na presko pa po ang mga dahon. Masustansya na masustansya talaga. Inihulog ko na dito ang kalahati. At ang kalahati naman ay nihulog ko dito sa papaya nga ginataan. Masarap po ang sabaw nito. Dahil presko pa po at bagong pitas talaga. Sinisimot ko talaga dahil sayang po. Actually guys, nagtatanim po ako nito sa taas namin sa may terrace. Kasi minsan po pag bumibili ako ng malunggay may kasamang sanga. Kaya yun pong tinatanim ko. Yun guys, luto na po ang ating papaya na with malunggay. Ginataan po siya. Sa probinsya po kung magluluto kami ng ganito, may kasama talaga siyang manok. Masarap po talaga ito, samahan ng native na manok na may papaya at malunggay at lagyan nyo po ng gata. Dahil dito po sa Manila tayo, kaya walang native na manok. Kaya bantres na lang ang aking gitinulang manok. At ito po kasing bantres ay hindi po organics. Kasi ang kinakain po nito ay pigs. Sarap talaga yung mga native na manok. Kasi ang kinakain po nila ay palay or pananim.